Mga ka-TH, isang napakagandang tanong ang ibinahagi sa atin dito ng ating ka-TH na si Aljon. Itinanong niya, Sir, maaari pa rin bang pumutok ang mga bombang patibong o booby traps na iniwan ng mga sundalong Hapon kahit na palaging may tubig ang sapa? Napakalupit ng tanong na ito at napakahalagang pag-usapan dahil buhay ang nakataya rito. Marami sa ating mga ka-TH ang kapag nakakita ng sapa, ilog o mga basang kuweba na may indikasyon ng deposito ay nagiging kampante. Ang madalas na reaksyon kasi ng karamihan kapag nakababad sa tubig ang isang explosive, safe na ito, bulok na o hindi nagagana kailanman. Iniisip nila na parang ordinaryong paputok lang na kapag nabasa ng ulan ay hindi na sisiklab. Ngunit sa video na ito, aalamin natin ang katotohanan sa likod ng mga tinatawag nating water log explosives at mga patibong na sadyang nakabaon sa mga basang lugar. Aalamin natin kung bakit ang akalang ligtas na tubig ay maaari palang maging mitsa ng kapahamakan habang hinahanap natin ang kayamanan ni Yamashita. Ngayon ay pag-usapan muna natin ang chemical stability ng mga gamit ng mga sundalong Hapon. Noong panahon ng World War II, ang technology sa paggawa ng mga pampasabog ay napakataas na. Ang karaniwang ginagamit nila sa kanilang mga granada tulad ng kilalang Type 97 o Type 91, maging sa mga malalaking bomba ay mga kimikal na chemically stable at hindi basta-basta natutunaw o nawawalan ng bisa sa tubig. Ang isa sa mga pangunahing pampasabog na ginamit nila ay ang tinatawag na Shimose powder o picric acid. Ang picric acid na ito kapag tumagal at lalo na kung nadikit sa mga metal na paligid nito ay bumubuo ng mga kristal na tinatawag na picrates. Ang mga kristal na ito ay nagiging mas sensitibo sa friction at saka shock kumpara sa orihinal na pulbura. Ibig sabihin kahit dekada na ang nakalipas at nakalubog ito sa sapa, ang kimikal sa loob ay nananatiling aktibo at mapanganib. Bukod sa kimikal na aspeto, kailangan nating maunawaan ang tinatawag na water trap design. Ang mga sundalong Hapon ay hindi basta-basta nag-iiwan ng patibong kung saan-saan nang walang plano. Alam nila na ang mga sapa, ilog at mga bukal sa loob ng kuweba ang unang pupuntahan ng sinumang naghahanap ng marka o lagusan patungo sa isang deposito. Kaya naman sadyang inisenyo ang ilang mga patibong para sa mga basang lugar na ito. Ang mga mekanismo ng trigger, spring at saka firing pin ay madalas na pinoprotektahan ng makapal na grasa o grease na hindi tinatablan ng tubig. O kaya naman, ang buong bomba ay inilalagay sa loob ng silyadong lalagyan tulad ng mga banga, makapal na bakal o mga goma bago ibaon sa ilalim ng sapa. Kaya habang ang labas ay mukhang lumot na o bahagi na ng natural na sapa, ang mekanismo sa loob ay tuyong-tuyo pa rin at naghihintay lang ng maling galaw. Ngayon ay dito tayo sa mas technical at mas nakakatakot na bahagi. Paano nga ba nagiging mas unstable at mas delikado ang mga patibong kapag nakababad sa tubig? Unang-una ay ang corrosion o ang kalawang. Sa paglipas ng mahigit 8 dekada, ang bakal na casing o trigger mechanism ng patibong ay unti-unting kinakain ng kalawang dahil yan sa oxygen at tubig sa sapa. Ngayon, iisipin ng iba kung kalawangin na, di ba mas madaling masira at hindi nagagana? Baliktad ang nangyayari sa katotohanan. Kaya, lagi nating tandaan, mga ka-TH, ang kalawang ay nagiging sanhi para maging
sobrang unstable o marupok ang trigger. Kung dati ay kailangan ng malakas na hatak o bigat para bumitaw ang firing pin, ngayon dahil bulok at marupok na ang hawakan ng spring, kaunting vibration lamang o galaw ay maaari na itong bumitaw. Ang simpleng agos ng tubig pagkatapos ng malakas na ulan, ang pag-apak sa putik sa paligid nito o ang pagkauntog ng isang gumugulong na bato ay sapat na para mag-trigger sa pampasabog. Pangalawa, ito naman ay ang usapin tungkol sa detonators. Kahit kahit sabihin nating pumasok ang tubig sa main charge ng bomba at nabasa ang pangunahing bulbura nito, ang detonator o primer nito, ito yung maliit na bahagi na lumilikha ng unang spark o maliit na sabog para sa mitsa ng malaking pagsabog. Ito ay kadalasang gawa sa mga materialis tulad ng mercury fulminate o lead azide. Ang mga kemikal na ito ay silyadong-silyado sa maliliit na tanso o tansong tubo. Ang detonator na ito ay nananatiling tuyo at aktibo. Kung matamaan o magalaw ang detonator, puputok ito. At sa lakas ng detonator, kaya nitong magdulot ng matinding pinsala o kaya naman ay sapat na ang init at pressure nito para pasabugin pa rin ang main charge kahit medyo mamasa-masa ito. Pangatlo, ito naman ay ang hydrostatic pressure at ang galaw ng kalikasan. Sa isang sapa, patuloy ang pagbago ng level at bigat ng tubig. Kapag tag-ulan, tumataas ang tubig at bumibigat ang pressure sa ilalim. Ang pagbabagong ito ng pressure kasama na ang paglambot ng lupa o putik sa ilalim ng sapa ay nagiging dahilan para gumalaw ang mga nakabuong bomba. Ang isang pressure-sensitive trap na nakabuo sa ilalim ng putik ay maaaring maging mas sensitibo dahil sa bigat ng tubig sa ibabaw nito. Isang maling tapak lang ng paa ng isang hunter habang naglalakad sa sapa, maaari nang magbago ang balanse ng patibong at maging sanhi ng trahedya. Dahil alam na natin ang peligro, ano-ano nga ba ang dapat nating gawin bilang mga treasure hunters kapag tayo ay nag-verify ng isang sapa na pinaghihinalaang may marka ng deposito? Ang unang batas at pinakamahalaga sa lahat ay huwag na huwag mong gagalawin. Kung habang naglalakad ka o may tinitingnan kang marka sa tabi ng sapa, ay may napansin kang kakaibang piraso ng bakal, tila bumbong na nakausli sa putik o bilog na bagay na nababalutan ng lumot at kalawang, huwag mo itong susungkitin ng patpat. Huwag mong pupukpukin at huwag mong susubukang hatakin o kunin para lang i-examine. Ang kuryosidad sa mga ganitong bagay ay madalas na nagiging mitsa ng buhay. Paano naman natin malalaman kung ang isang partikular na bahagi ng sapa ay posibleng may nakatagong booby trap? Meron tayong tatlong mga bagay dito na mga pisikal na sinyales o marka na dapat nating bantayan. Una, ito ay ang kakaibang pagkakaayos ng mga bato. Kung may bahagi ng sapa na may batong tila artipisyal ang pagkakasalansan o may isang malaking bato na tila nakapatong sa paraang madali itong matumba o magiba kapag nagalaw, magduda ka na. Maaari itong gravity trap o nakaharang para protektahan ang isang mitsa sa ilalim. Pangalawa ay ang mga kable o wire sa putik. Mag-ingat sa mga nakikitang lumang alambre, kable o mga ugat ng puno na tila masyadong tuwid at nakabaon sa putik o nakatali sa mga bato sa ilalim ng tubig. Ang mga ito ay maaring mga trip wire na nakakonekta sa mga mechanical trigger ng nakabaong bomba. At ang pangatlo ay mga marka sa pader ng sapa o malalaking bato. Ang mga marka tulad ng arrow na nakaturo pababa sa mismong malalim na bahagi ng sapa
o mga simbolo ng panganib tulad ng marka ng ahas, pagong na nakaharap sa tubig, o mga hiwa na nagpapahiwatig ng harang ay hindi lang basta nagtuturo ng lokasyon ng kayamanan ni Yamashita. Madalas ay nagbabalala rin. Ito rin ay nagbibigay ng babala na ang daan patungo doon ay may silyadong patibong. Ngayon, kung may matagpuan kang positibong vintage explosive o kahina-hinalang pampasabog sa iyong area, tandaan na ang pag-handle nito ay hindi na trabaho ng isang hunter. Ito ay trabaho na ng mga eksperto o mga authorities tulad ng EOD o Explosive Ordnance Disposal Team ng PNP o AFP. Sila ang may tamang kaalaman at kagamitan para i-defuse o ligtas na pasabugin ang mga lumang bomba nang walang nasasaktan. Kaya wag nating ipagsapalaran ang ating buhay para lang sa pag-aakalang kaya nating disarmahan ang isang bagay na hindi natin lubos na kabisado ang loob. Kaya sa kabuuan, ang napakagandang tanong na ito ni Ka-TH Aljon, ang sagot ko sa iyong katanungan ay isang malaking oo. Napakadelikado pa rin ng mga bombang patibong kahit na palaging may tubig ang sapa. Huwag na huwag kayong magpapakampante dahil lang ang isang bagay ay nakababad o nakalubog sa tubig sa loob ng mahabang panahon. Ang kalikasan ng kimikal ng mga sundalong Hapon, ang kanilang matatalinong disenyo ng proteksyon sa tubig, at ang epekto ng kalawang sa pagiging marupok ng mga trigger ay sapat na. Ito ay sapat na dahilan para ituring nating aktibo at mapanganib ang bawat mahanap natin sa mga basang lugar. Sa ating paghahanap ng mga marka at pag-analyze sa mga posibleng lokasyon ng kayamanan ni Yamashita, unahin lagi natin ang ating kaligtasan. Ang tunay na tagumpay sa paghahanap ay ang makauwi ng ligtas at buo sa ating mga pamilya, kasama ang ating mga legal na nahanap. Kung kayo naman mga ka-TH ay may sariling karanasan, mga kwento o iba pang mga katanungan tungkol sa mga patibong ng mga sundalong Hapon o mga markang nakikita ninyo, mag-comment lang kayo sa ibaba. Pag-usapan natin at i-analyze natin yan sa mga susunod nating mga videos. At dito na nagtatapos ang ating video na ito, mga ka-TH, at maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.